Para hindi marimata at masubasta, siniguro po ng isang ginang na regular na matubuan ang isinanla niyang alahas sa isang pawn shop sa lungsod ng Parañaque. Pero laking gulat niya nang madiskubring naglahong parang bula ang naturang bahay sanlaan, tangay ang isinanla niyang alahas. Sus Mariano Kaindo, paano na ito ngayon? May pag-asa pa nga kayang makuha ni Mrs. ang nakasanla niyang alahas? Narito po ang aming agarang pagtugon para matunton ang missing alahas ni Mrs. Pag nagigipit, isa sa karaniwang takbuhan ay ang mga sanlaan. Ang madalas na ipiniprenda ay mga alahas para ura-uradang makakuha ng pera. At pag nakaluwag-luwag, maasang matutubos ang mga ito. E paano kung may pantubos na pero ang pawn shop ay di mo na makita? Ganito ang reklamo ni Aling Lolita sa XXX. Sabi niya, ang pawn shop sa Sukat Parañaque na pinagsanlaan niya ng mga alahas, naglaho na lang na parang bula. Nagsanla ako ng alahas ko, nanghiram ako sa mga pamangking ko, apo ko, pinsan ko. 27,700 ang buulak lahat. Nay, bakit po ba kayo nagsanla ng alahas? Ginamit ko sa ng anak ko, nagkasakit. Siyempre wala akong naipon pa. Humiram ako sa kanila ng mga alahas na pwede ko isanla kasi wala nga akong pera. Ang hinanakit ni Aling Lolita, sa loob ng 8 taon na nakasanla sa Yvette Christine Pawn Shop ang kanyang alahas, nagtiyaga siyang maghulog ng tubo. Para nga hindi mailit at masubasta ang mga alahas dahil umaasa siyang matutubos pa talaga ang mga ito. May 20 sana ako magre-renew na. Sarado na. Kasi 3 ito eh. 3 yun nga, 20. Kaya laking gulat niya ng pagbalik sa pawn shop sa VA Compound Sukat Parañaque nitong Mayo 31. Wala na ang pinagsanlaan niya, iba na ang nakapwesto. Mahalaga sa akin yun kasi pinag-ipunan ko yun. Kasi yung iba sa nanay ko pa, pinamana sa akin. Siyempre, yung mga iba, siyempre hindi naman sa akin yun. Siyempre, babalik ko sa kanila. Hindi bali magmatagal. Basta andyan lang sa kanila kasi kala ko, safety ako sa kanila. Kasi matagal naman sila eh, tsaka marami silang branch. Kahit sarado na ang Yvette Christine Pawn Shop na kanyang pinagsanlaan, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na mababawi pa niya ang kanyang mga alahas. Gusto ko mabawi yung alahas ko sa kanila. Pero na kung pera nga ibibigay ko sa kanila, itutubos ko. Ibalik lang yung alahas ko, kaya pinag-ipunan ko yun. Siyempre may mga anak, may anak ako, ibibigay ko kasi pinag-ano din sa magulang ko. Tapos yung hiniram ko sa mga pinsan ko, sa kapatid, sa pamangking ko, sa apo ko, isa sa uli ko sa kanila kasi meron na ako naipon na pera kasi babalik ko. Maraming salamat nga nakatulong sila sa akin. Upang makumpirma ang sumbong ni Aling Lolita, pinuntahan namin ang sinasabi niyang Yvette Christine Pawn Shop sa Eva Compound, Gatchalian Subdivision sa Sukat Parañaque. Napatunayan naming iba na nga ang nakapwesto sa dating kinalalagyan nito. Sa aming pagsisiyasat sa pamamagitan ng internet, napag-alaman namin na may ibang branch din ito sa Muntinlupa at sa San Pedro, Laguna. Sinubukan naming tawagan ang mga numero ng telepono na nakalista sa kanilang website. Pero patay na yung linya. Kaya pinuntahan na lang namin ang branch nito sa loob ng People's Market sa Tunasan, Muntinlupa. Ngunit tulad ng branch nito na pinagsanlaan ni Aling Lolita sa Parañaque, iba na rin ang nakapwesto sa dating bahay sanlaan.
Pinuntahan na rin namin ang branch nito sa San Pedro, Laguna. Nandun pa rin ang karatula ng bahay sanlaan, pero sarado na rin ito. Ilang buwan na po sarado? Magti 3 months. Oo. Ano po yan? Bakit daw po nasarado? Yung sabi nila, nalugi daw. Tinatanong nila kung kailan nagsara, kung magbubukas pa. Dahil dito, minabuti naming kausapin ang namamahala ng San Pedro Complex na kinaroroonan ng inirereklamong pawn shop. Anila, hindi ito ang unang pagkakataon na may nagrereklamo sa sanlaang nagsara na. Marami, siguro, mga 10 na siguro, mga 10. Pero sabi ko sa kanila, wala naman kaming magagawa na dyan dahil the contract is between them. Wala naman kaming pagkanong paano kontrata nila, no? Ipinabati din nila sa amin na mahigit 3 buwan ang hindi nagbabayad ng upa ang Yvette Christine Pawn Shop. Hindi na nga raw ito nagbukas mula pa ng Marso. Sa business permit ng Yvette Christine Pawn Shop, napag-alaman naming isang Dolores Callejo ang nagmamay-ari nito. Pinuntahan namin ang home address na nakalagay dito na nasa Lot 19, Block 2, La Maria, Crown Asia, San Pedro, Laguna. Dito ba nakatira si Dolores Callejo? Andiyan po ba siya? Okay. Kailan po kayo na nangupahan dito? December. Aba. Isa pang address ni Dolores Callejo ang aming pinuntahan na nasa Jackilo Street, Corner Nara, Jackilo Subdivision, BF Homes, Parañaque. Tao po. Tao po. Hindi. Mukhang wala ng tao dito. Hinahanap namin si Dolores Callejo. Saan ba? Alin bang bahay dito? Callejo. May-ari ng pawn shop. Ito sir eh. Ito yung... Ganun. Opo. So hindi na ba dito nakatira? Sir, minsan sir, may tao po dyan. Pero Hindi na dito umuwi. mga ilang araw po wala. Thank you. Ito ho yung bahay ni Dolores Callejo, yung may-ari ng Yvette Christine Pawn Shop na namumroblema ngayon. Yung house and lot na to, for sale o ibinebenta na ngayon sa halagang 7 milyong piso. Sa mga numero at address na aming nalaman at pinuntahan, walang Yvette Christine Pawn Shop o Dolores Callejo kaming natagpuan. Sus Mariano Kaindo, kung ganito po, hindi lang ho ito parang bulang nawala, ito hi parang nagtago. Dahil dito, minabuti naming magtungo sa Bangko Sentral ng Pilipinas na siya ring may hawak sa mga sanlaan. Ayon sa kanila, illegal ang ginawang biglaang pagsasara ng Yvette Christine Pawn Shop. In effect po yun, nasa listahan pa po ng mga pawn shop sa Bangko Sentral, itong pawn shop na ito. Pero darating po ang punto na magkakaroon tayo ng cease and desist order at yung pungang may-ari na iyon ay isasama natin sa listahan ng watch-listed na mga tao. Kaya naman bilang solusyon, ang tanggapan na raw nila mismo ang gagawa ng paraan upang harapin ng pawn shop ang mga nagrereklamo. Hahanapin po natin ang may-ari ng pawn shop. At kung hindi po natin mahanap, ay makikipag-ugnayan po tayo sa local government unit. So, kailangan po nating mahagilap ang may-ari ng pawn shop na ito. Nangako pa silang tutulungan ang mga nagrereklamo sa nagsarang pawn shop. Sa ating mga kababayan na nagsanla sa pawn shop na ito, pwede po kayong dumulog sa aming tanggapan. So, ito po ang Financial Consumer Affairs Group ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede po kayong sumulat o mag-email po sa consumeraffairs@bsp.gov.ph. Pwede rin pong tumawag muna kayo. Ang aming pong telephone numbers ay 708-7087. Kaya hindi pa man nababawi ang nawalang alahas, nagpapasalamat na si Aling Lolita dahil sa pangako ng Bangko Sentral. Dati,
wala na akong pag-asa nga hindi ko na makukuha. Pero ngayon nga may tutulong sa akin, masayang masaya na ako na may makukuha ko na yung, may pag-asa na ako nga makukuha na yung aking alahas. Tulad sa bangko, ang pawn shop ay may malaking responsibilidad sa mga kliyente na ang pinakamalaking sinasandalan ay tiwala. Maliit man o malaking taong nakikipagtransaksyon dito, ang tiwalang ito kailanman ay hindi dapat maabuso. Ano man ang dahilan ng pagkalugi o pagsasara ng sanlaan, hindi pa rin dapat pabayaan o pagtaguan ang mga kliyenteng lumapit sa kanila noong panahon ng pangangailangan. Tututukan ng XXX ang kasong ito hanggang ang mga taong nagipit at minsang nangailangan ay mapanatag ang loob sa pagbawi ng kanilang mumunting mga ari-arian.